Magandang gabi po sa ating lahat. So, sige, tayo po muna ay manalangin bago tayo umawit. Lord, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po sa oras na ito. At patuloy po namin idinadalangin din na aming po we pray na makapasok sila after po nitong aming pag-aawit. Lord, ang lahat na ito'y tinataas po namin sa inyo na may kapurihan pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May lak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng may awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. May galang, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Nanunumbaling sa iyong paglinaw, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbaling sa iyong paglinaw, nadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa
sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Ito'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa gabing ito at patuloy kami, Panginoon, na mudulog sa iyo, Panginoong harapan at aming dalangin sa aming mga buhay. Pagarian mo kami, Panginoon. Sakupin mo ang bawat parte ng aming buhay, Panginoon. At patuloy namin dalangin ang iyong pagsama sa gabing ito, Panginoon, lalo na panalanginan ay patnubayan niyo kami, Panginoon. Amin dinadulog din po kasamahan na wala pa rito, ay patuloy mo sila, Panginoon, na sakupin din po, Panginoon, at pagarian ng kanilang buhay, Panginoon. At hiling namin, O Diyos, na makasama rin namin sila, Panginoon, sa gabing ito. Muli, sa iyo po namin tinataas ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat ulit. Dinig pa po ba ako? BJ. Okay po. So, ang ating pong para sa ating Maxine Devotion, yung devotion po kaninang umaga ni Pastor, hospitality. Sana nabasa na natin to, yung hospitality na dinevotion ni Pastor. Ang ating devotion about hospitality nandun sa 1 Peter 4 verse 8 and 9. Sabi natin yung 1 Peter 4, 8 and 9, Amplified Bible. Sabi niya dito, above all, have fervent and because love covers a multitude of sins, overlooks unkindness, and unselfishly seeks the best for others. In verse 9, sabi doon, be hospitable to one another without complaint. Ayan yung pinaka-passage natin for tonight. Sa ibang translation, sabi doon, sa Word English Bible, and above all things, be earnest in your love among yourselves, for love covers a multitude of sins. Be hospitable to one another without grumbling. Yan. Be hospitable to one another without grumbling. So, pagpalain po salita ng Panginoon. Ang tayo mga Pinoy, tayo mga Pilipino, ay kilala sa pagiging hospitable, no? Kilala tayo bilang bansa na very hospitable. At yan ay very visible naman sa kultura natin bilang mga Pinoy. At isang pinakamagandang example diyan ng hospitable natin bilang isang bansa ay noong taong 1940, hindi ko sure kung anong taon yun, 1945 yata, 48, nung tayo ay nagtanggap. Sorry, mo kaya ba? 48. 48 yung sa mga Hudyo. Yan. Tama. Okay. Yun yung pinaka-best example sa akin ng pagiging hospitable ng isang bansa. Kasi
tinanggap natin yung mga refugees ng Israel nung time na sila ay binura sa mapa. I mean, yung nung tinanggal ang karapatan nila bilang isang bansa, tinanggap natin yung mga refugees. Ito yung panahon na kung saan ay talagang gusto na silang ubusin. So, isa sa pinaka magandang pinakita ng ating bansa, hindi ko lang alam kung sinong president no, si Osmeña ba, no, na tinanggap natin yung mga refugees ng Israel kasi wala silang matirahan na bansa noong time na yon. So sila ay nagpalaot-laot sa dagat para makatakas sa kanilang sa nangyayari sa Israel. At isa tayo sa kumukop sa mga Israelita. Kaya naman noong time na yon, talagang pinagpala rin ng bansa natin, na bless ang bansa natin kasi 'di ba sabi nga kung sino nagpala ng bansang Israel, ng Jerusalem, ay pagpapalain din ng Panginoon. So by that act of hospitality sa bansang Israel, pinagpala ng Diyos ang bansa natin. Kasi nilend natin yung bansa natin, yung ating lupain para sa mga refugees nila. Although hindi naman ganun karami yung mga nagpakupkop sa atin, still yun ay napakagandang example ng hospitality ng isang bansa. So talagang tayong mga Pilipino ay very welcome and open-hearted tayo sa ating mga guest, no? At maging sa kultura natin, di ba, pagka mayroong mga bisita, andyan naglalabasan yung pag mayroong mga bisita sa ating bahay, nilalabas hangga't maaari binibigay natin yung best na hospitality na may papakita natin sa kanila. Yung iba nga na bahay, yung mga pinagkakatago-tagong mga plato, pinggan, mga baso, kutsara, nilalabas nila pag mayroong mga bisita. Mga ordinary days, 'di ba, mga plato lang na plastic, yan. Pero pagka may mga bisita, doon natin pinapakita yung pinaka-best natin para sa ating mga visitors. So yun yung hospitality na makikita natin sa culture ng mga Pilipino. Okay? Pero doon nga sa devotion natin, sa devotion natin kanina umaga, na 1 Peter 4, ang hospitality talaga dyan ay may deep meaning. Actually, ang original word na ginamit sa Bible, sa 1 Peter chapter 4, ay ginamit yung word na philonexia, no? Philonexia. Na ang meaning, to entertain strangers. Okay? O love for strangers. Okay? So, ang hospitality sa Biblia na tinuturo ay hindi lamang about opening your doors para sa mga friends and family. But ang sinasabi ng Bible about hospitality ay yung philonexia. Okay? Which means you open your door o love for strangers. So, mag-o-open ka ng bahay mo para sa mga hindi kilalang tao. Sa ating mga Pinoy, madali yan. Ginagawa natin yan eh. Yun minsan nga lang na delivery man, di ba? Na nahihingi ng tubig, binibigyan natin tubig. Ganon yung sinasabing hospitality sa Bible o yung philonexia. Unlike sa ibang culture o ibang bansa, ay hindi mo makita yan kahit na common friends lang yung dumadalo sa bahay nila. Hindi ganyan ang kanilang pagtrato. Pero dito sa atin ay
Kita yan sa ating kultura, yung hospitality o love of strangers. And sa Bible, makita natin in 1 Timothy 3:2, ang hospitality ay hindi lamang ito virtue, kundi ito ay karakter ng isang leader ng church. Okay? Basahin natin yung 1 Timothy 3:2. Sabi doon sa 1 Timothy 3 verse 2, the overseer therefore must be without reproach, the husband of one wife, temperate, sensible, modest, hospitable, good at teaching. Yan. So isa sa karakter ng isang leader ng church ay dapat nagbubukas siya ng pinto para sa mga tao. Okay? Kung yung, 'di ba, mga mga politiko, 'di ba? Dapat ang leader ay makikitaan din ng hospitable sa mga, lalo na sa mga members of church o yung mga Lord's children. Dapat binubuksan natin ang ating pintuan sa ating mga kapatiran. At maging hindi kapatiran, maging mga tao sa labas, ay pinagbubuksan natin sila ng pintuan. Ha? So, makikita naman natin yan. At I believe sa ating church ay may mga ganyang karakter. Dapat makikitaan tayo ng hospitality. Okay? And in Romans 12 verse 13, Romans 12 verse 13, sabi sa Romans 12 verse 13, contributing to the needs of God's people, pursuing the practice of hospitality. Yan. Dito makikita natin na hindi lamang mga leaders ang kinocommand ni Paul na magkaroon ng hospitality sa ibang tao, but for the believers. Okay? One of karakter dapat ng isang believer ay hospitable siya sa mga strangers. Okay? Ang sabi nga dyan ni Paul, practice hospitality. So how do you practice hospitality sa inyong tahanan? So practice means ito ay hindi lamang minsanan or applying kapag meron tayong mga occasions, birthdays, parties, no? Ang practice means ginagawa mo siya even in ordinary days. Okay? So kapag meron mga tao na lalapit sa atin, magkakatok diyan sa pintuan natin, dapat tayo mga mananampalataya ay ready to accept them and offer them, no, hospitality. Okay? So yun ang sinasabi ng Bible. Yun ang sinasabi ng teachings ng Bible about hospitality, that we must welcome and open our homes for our guests. Okay? Even to strangers. And also Paul calls believers to pursue relationships with people in need. Okay? Hindi lamang pagbubukas ng pinto ang hospitality, but pursuing relationship with people in need. Diba? So, meaning, it's a long-term na effect. Hindi lamang ito pagbubukas ng pintuan para sa kanila, but you goal for relationship sa mga tao. So, hindi lang minsanan. Ibig sabihin, kapag nagbukas ka ng pinto para sa ibang tao, sa kapitbahay mo, sa mga kapwa mo na hindi mo kilala, ay dapat pinopursue mo rin na magkaroon ka ng relationship sa kanila. So, kumbaga, friendly neighbor ka. Hindi lang si Spider-Man, kundi ikaw ay isang friendly
neighborhood. Okay? And not only that, we also reach out to people. Mas biyan to doon sa accepting, pursuing relationship with people. But you reach out for people. So, ang pag sinabing reach out to people ay hindi ka lamang, ang tag dito, passive. Tama ba ako? Hindi ka lang reactive na kapag may kumatok sa pintuan nyo ay pagbubuksan mo. But you knock on the door of others. Ibig sabihin, hindi lamang ikaw maghihintay ng darating, kundi ikaw mismo ay magre-reach out sa ibang tao. Bawa, yung kapitbahay mo, tatanungin mo, baka in need sila ng anything or in prayer. So, we reach out to people. Okay? Yun ang hospitality na sinasabi. Okay? So, therefore, hospitality means primarily the creation of free space. Narinig na po ba natin yung free space? Familiar po ba kayo doon sa free space? Sabi dito, free space where the stranger can enter and become a friend instead of an enemy. Yan. So, free space means you make room for others. Yung bang kahit na masikip ang bahay mo, you make sure na merong enough space, enough room para sa mga tao. Hindi ibig sabihin nito na mag-o-offer ka ng kwarto para sa kanila, but ang sinasabing room for others or free space ay anytime ready ka na magtanggap ng strangers sa iyong tahanan. Okay? At hindi lang free space. Dapat ina-apply rin natin yung alam niyo po ba yung safe space na ginawa na rin batas dito sa Pilipinas na ginamit o tinake opportunity ng mga nasa LGBTQ? Yung ibig sabihin ng safe space, actually ginawa na yung batas dito sa ating bansa, yung Safe Space Act. Kung tawagin, Safe Space Act. Yung Safe Space Act, ito yung pagkundina sa discrimination. Okay? Pero the original word na safe space ay ang ibig sabihin, ito yung place kung saan they feel or ito yung environment portable. Okay? So, hindi ka lamang mag-offer ng free space para sa mga strangers or mga tao. You make sure na ito ay safe space. Ito ay comfortable space para sa kanila, environment na kung saan they will feel safe sa iyong lugar. At sasabi nga doon sa ating devotion kanina ay hospitality is not to change people but to offer them space where change can take. Hindi mo hindi mo ipipilit na sila ay mag-adjust sa iyong free space, but let them feel ay welcome, sila ay open sa iyong free space so that they will adjust, sila ay mag-a-adjust ng kusa dahil nafe-feel nila yung comfort sa iyong tahanan, sa iyong lugar. Okay? So, hopefully, sana tayo rin ay merong free space or room for others sa ating tahanan at meron din tayong safe space para sa ibang tao. Okay? Kasi kapag ginagawa natin to,
bilang mga mananampalataya, we also offer them the love of Christ para sa kanilang buhay. Kaya sinabi nga doon sa ating devotion, where change can happen, no? But to offer them space where change can take place. Okay? So hopefully ay makapagdagdag to sa ating uh, sa ating karakter na tayo bilang mananampalataya ay tayo ay hospitable sa ibang tao. Ang tanong nga diyan, ang pinakamatinding challenge diyan sa ating kapanahunan ngayon, how do we apply hospitality in the midst of pandemic? Kasi siyempre, may pandemic ngayon, paano mo i-apply ngayon yung hospitality sa ibang tao? So yan yung iiwanan kong challenge sa atin o tanong. Pero pwede kayo mag-offer ng answer nyo dyan. Tanongin natin si Sister Gemma. Si James. James, are you there? Paano natin i-apply ngayon yung hospitality sa panahon natin ngayon na mayroong pandemic? Yun na natin nga. may pakita sa ibang tao? Yun na nga. Pero ako, pag may pumupunta sa bahay, tinatanong ko kung gusto pa niya pumasok. Dahil kung gusto naman niya pumasok, wala naman problema sa akin. At pag may pumupunta, gusto mo uminom, gusto mo magmerienda, yung ganon. Siguro sa ganong pagkakataon ay maipapakita mo yung pagiging hospitability. Lalo na sa mga kapitbahay mo, pag pwede mo, way rin siguro ng pagpapakita ng pagiging hospitable, kunwari yung magbigay ka ng pagkain sa mga kapitbahay mo, lalo na sa panahon ngayon, siguro isang paraan na rin yun ng pagpapakita ng pagiging hospitable. So, yun lang. Okay, tama yan, totoo yan, no? Actually, ganun nga ginagawa natin dyan kapag minsan pupunta nga ako dun. Tatanungin niya ako kung papasok pa ako. Sinasabi ko naman lagi na wag na. Doon na lang ako sa pinto. So, ganun, tama rin yan na we offer them, no? Kasi para makita rin nila na open tayo sa kanila. Yun nga lang, syempre, i-make sure pa rin natin. Kasi nga, sa panahon na ito, ay may mga protocols na tinatawag, no? So, make sure natin na masunod natin lahat ng protocols pag nagpatuloy tayo sa bahay natin. Okay? So, anyone pa, baka mayroon pang may dadagdag dun sa ating hospitality. Edward. Jay. Ayun, Jay. Yan, yung tanong ko kasi kanina, paano natin ma-apply ngayon yung hospitality? Nasa gitna tayo ng pandemya. Paano natin ma-apply hospitality natin? Ayan. Katulad niyan, binanggit kanina ni Imay, yung mag-o-offer tayo kung gusto ba nilang tumuloy o hindi. At the same time, kahit na pandemic, hindi naman siguro lingit sa atin. Even na kahit na tayo ay nag-iingat, pwede naman tayo makipag-usap basta naka face mask, face shield, katulad ng mga nire-remind natin. The same pa rin naman, pwede natin gawin yung pag-aalok sa kanila at pagtulong. Kahit nga yung sinasabi natin gusto magmerienda. Kasi tingin ko likas na sa ating Pilipino yon yung pagiging hospitable Ngayon, sa ating ngayon, paano kung sinasabi natin stranger talaga? Kasi yung binabanggit ng definition ng Biblia about hospitality, yung completely stranger ang binabanggit doon. Like yung nabanggit mo na rin kanina,
stranger sa atin ng mga riders. Pero ando doon pa rin yung yung pag-aalok natin. Baka syempre nasa kaanahan sila ng kainitan, baka gusto nilang uminom. Pwede nating offer na ganun pa rin eh. Kasi sa totoo lang, lingid naman sa atin na naranasan din nating maging riders, di ba? Mga delivery mga meron talagang nag-o-offer na ganyan. At meron din naman na nakikiusap na rider na pwede kong makahingi ng konti. So, sa ganung pamamaraan na ipapakita natin yung ating pagiging kitable sa ibang tao. Yun, Jay. Yan. Okay. Thank you, Kuya Edward. So, mahalaga dyan, ma-practice natin ang hospitality sa ating buhay bilang mananampalataya kasi ito ay pagpapakita rin ng karakter ni Kristo sa ating buhay. Okay? And then the ultimate hospitality na pwede natin makita ay yung dun sa pagpapakita ni Kristo ng hospitality sa lahat ng mga tao nung kanya i-offer yung kanyang buhay dun sa krus ng Kalbaryo na kung saan in-offer niya yun hindi lamang sa mga Hudyo pero para sa lahat ng tao. Kaya nga 'di ba sabi ng John 3:16, no, hindi Psalm 3:16 kundi John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. So ganun yung ganun yung hospitality ng Diyos sa atin na kung saan minahal niya, no? For God so loved the world. Ibig sabihin, pag sinabing He loved so the world, ito ay walang discrimination. Ano ka man, sino ka man, kahit gaano katindi yung ginawa mong kasalanan, in-offer ni Lord sa iyo yung kanyang pag-ibig dun sa cross. Ay may apply natin sa buhay natin tong hospitality na okay po. So tayo po ay manalangin. At pagkatapos ko manalangin natin, James, pwede ba ikaw muna mag-lead ng prayers natin? Okay. Let's pray po. Lord, salamat po sa gabing ito at patuloy kami, Panginoon, na malapit, papakumbaba sa iyo, Panginoon. Lord, nataas po namin sa iyo, Lord, ang aming mga buhay bilang mananampalataya. Nawa, O Diyos, ay may pakita namin sa ibang tao, especially sa pandemic na ito, Panginoon, na ikaw po ay hindi nagtatangi, Panginoon, ng mga tao. But we ask, Lord, na we take opportunities, Panginoon, kapag mayroong mga tao na nangailangan, ay makapaglaan kami sa kanila ng free space and safe space, Panginoon, para sa kanila so that they will feel comfortable, Panginoon. At ito ang magdulot, Panginoon, magbigay ng open door, Panginoon, para sa kanila na maibahagi namin ang iyong kaligtasan sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, we pray na patuloy mong samahan kami mag-isa aming panalanginan, palay mong bawat isa at ikaw po ang patuloy na maluwalhati sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, Lord. We worship you, God. We magnify your name, Panginoong Diyos. Patuloy kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Patuloy kami nagpapasalamat sa lahat ng binigay mong proteksyon sa amin sa bawat araw, Panginoon. At tunay, Panginoong Diyos, na sa mga oras na ito, kami ay patuloy na pagkaisahin mo sa aming mga panalanginan sa gabing ito, Panginoon Diyos. And let your spirit of intercession o sa mga prayer sa gabing ito, ikaw po maglagak sa bawat isa sa amin. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord God, na kami po'y patuloy nagpapalinis din po sa banal mong dugo sa bawat isa sa amin. Ano man po makakahadlang sa amin pong pagpanalangin sa gabing ito ay kami ay humingi ng kapatawaran
At hayaan po na ipasiyasat namin ang aming pong mga sarili sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya na nandyan ka palagi, na patuloy na nagbigay sa amin ng inyo pong pag-accept sa amin, Lord, sa kabila ng aming pong mga maraming mga lapses at marami pang mga iniquities, Panginoong Diyos. Lord, we thank you so much for your grace and mercy, O God. Tunay, Panginoong Diyos, na sa gabing ito, patuloy naming nilagak sa inyo, sa iyong kapahanan, ang aming pong bansa, Panginoong Diyos, na kung saan, Lord God, ikaw po ang tunay talaga na magbigay ng iyong kapangyarihan para po sa aming pong presidente, Panginoong Diyos, na kung saan, Lord, patuloy namin dinudulog sa inyo, na siya po patuloy nipuin mo, Lord, na magkaroon siya ng tunay na relasyon sa inyo, Panginoong Diyos, at magkaroon ng tunay, Lord God, na pagkakilala sa inyo, Panginoon. Higit, Panginoong Diyos, sa mga sa lahat ng mga ginagawa niya, Panginoong Diyos, katulad na lang din po sa kanya pong mga ginagampanan pa sa nalabi pang mga buwan sa taong ito as a president, Panginoong Diyos. I-guide mo siya sa in a righteous way, Panginoong Diyos. I-guide mo siya sa nararapat lamang, Panginoong Diyos, na gagawin para sa aming bansa, Panginoong Diyos. Dinudulog din namin, Panginoon, na ang this coming election, Panginoong Diyos, kayo rin po ang tunay, Lord God, na magbigay ng peace na election, Panginoong Diyos, na ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, dinideklara namin na ikaw talaga ang maglagay ng nararapat na bagong presidente sa 2022, Panginoong Diyos, na kung saan, Panginoong Diyos, ito pong magiging daluyan po ng iyong pagpapala na gamitin mo siya para sa aming bansa upang makabalik po sa ayong ekonomiya, makabalik po, Panginoong Diyos, at alisin mo, Panginoong Diyos, ang mga hindi magandang mga i-expose mo, Lord, yung mga katuwalian pa na nangyayari pa sa aming bansang ito, Panginoong Diyos, dahil nga kabila-bila ang mga balita, Lord God, ay mayroong mga kanya-kanyang mga aligasyon, Panginoon. Lord, we pray, Panginoong Diyos, ang mga di maganda, Panginoong Diyos, ay ikaw po mag-expose upang ito po'y matigil na. At ayan po, Lord God, ang iyong kapangyarihan ay siyang tunay na manguna sa darating na election, Panginoon. Pagpalain mo po ang ekonomiya namin, Panginoon, na muli pong bumalik na ang mga pagninegosyo sa mga nalugi, Panginoong Diyos, na kung saan, Lord, salamat nga sa balita na nagbaba po ang COVID cases, O God, sa mga pagkataong ito, O God, at patuloy mo itong dinideklara at nananalig kami na ito'y tuluyan na mawala na, Panginoong Diyos, sa aming bansang, Panginoong Diyos, ang virus na ito in the name of Jesus. At dalangin namin na yung mga vaccine na itinuturok, Lord, na kung saan, Lord, dinadalangin namin na ito po yung makakatulong din po, Panginoon. Ito lang po na vaccine na wala pong maging di magandang mga nakatago, kundi, Lord, magbo-boost lang po ito sa tao, Panginoong Diyos. Dalangin namin na maging epektibo ito. Maging din po sa mga balitang mag-face-to-face ang mga estudyante, mga eskwelahan na may tinuturing na mga zero COVID cases, Panginoong Diyos. Lord, we pray, ikaw din po ang tunay na mag-guide nito, Panginoong Diyos. Ikaw din po ang tunay na magbigay ng kaayusan sa mga eskwelahan na ito, sa mga estudyante na ito, Panginoong Diyos, na kung saan, Lord, na pinapayagan, Panginoong Diyos. Lord, we pray na lahat ng ito ay pinagkakatiwalaan namin, O God, na maging maayos lamang po ito, Panginoong Diyos, nang sa ganun ang mga estudyante di po mahirapan sa pag-online, Panginoong Diyos. Dalangin namin sa kapangyarihan mo, Panginoong Diyos, dinideklara namin ang patuloy mong bigay ng probisyon, Panginoong Diyos, para sa aming bansa. Na kung saan, Lord, ang aming bansang ito, Lord God, patatagin mo ang bawat mamayang Pilipino, na kung saan bigyan mo po ng mga strategy, na kung saan paano makapag-start ng mga hanap buhay, Panginoong Diyos, lalo sa sales, O God, Lord, lalo sa mga ninegosyo, Panginoong Diyos. Ikaw din po, Lord God, ang magbigay ng mga ipagpupuhunan pa sa mga muling babalik na mga establishmento na mga nangalugi, Panginoong Diyos. Lord, we pray, O God, sa inyong mga kamay ito, Panginoon, sa inyo itong tunay na biyaya, Panginoon, at habag, Panginoon. Kawaan mo ang aming bansa, Panginoon. Kawaan mo ang mamayang Pilipino, Panginoon. Lalo po sa nabalitang may mga naging storm or bagyo, Panginoong Diyos, ng Sun, Lord God, di na po maging tuluyan, Panginoong Diyos, ito na sabi pa nga, meron pang mga kasunod. Lord, we pray, protektahan mo ang aming bansang ito. Lahat ng mga area na
naroon, Lord God, na open talaga pagdating sa bagyo, na madali sila talaga palagi ang naka-front. Lord, protektahan mo po ang lugar na ito, Panginoong Diyos. Hayaan po, Panginoon, na wala pong masalantang mga tao, Panginoong Diyos, sa lugar na iyon, Panginoong Diyos. Dalangin namin na ikaw, God, ang siyang tunay na mag-protect sa mga lugar kung saan, Lord, naroon yung mga madali na masakupan sa bagyo, God, in the name of Jesus. Lord, we thank you, God, sa inyong tinuturo sa gabing ito, inyong salita, Panginoong Diyos, about hospitality, O God. Imukin mo ang iyo pong mga puso ng bawat mga anak mo, bawat isa sa amin na mga anak mo, Panginoong Diyos, na kung saan naturuan kami palagi na even pandemic, Lord, kami ay maging daluyan ng pagpapala mo, na kahit man mga maliit na bagay ay kami ay makakatulong sa kapwa namin, Panginoong Diyos. Nang sa ganun, Lord, ito po yung tools, Lord, na amin pong iibahagi kayo, Panginoong Diyos, sa mga tao, Lord. Nang sa ganun ay magkaroon po ng totally, Lord God, na masurrender sa inyo, God, totally na makakilala sa inyo, Panginoong Diyos. I-anoint mo, Panginoong Diyos, ang mga labi ng iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa pagbabahagi ng mga salita. Kahit man sa ganito sitwasyon na limitan. At naniniwala kami na ito po ay magkaroon ng katuparan na makapagbalik man kami sa face-to-face namin, Lord, na mga gawain, Lord. Sa totoo lang na nakakamiss ang mga gawain sa amin pong iglesia, O God. Pero Lord, sa mga pagkataon ito, patuloy kami humingi ng tulong at biyaya mo, Panginoon. Dahil nga ikaw naman talaga ang talagang kaalam sa mga bagay-bagay, Panginoong Diyos, kung kailan ito, Panginoon. Ama, sa aming sa aming pong prayer na ito, O God, ay patuloy kami na nagtitiwala sa lahat ng inyo pong gagawin para sa aming pong bansang ito, Panginoon. Sa iyo namin patuloy ito binabalik ang papuri, pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, Lord God. Praise you, glorify your name, Lord Jesus. Panginoon Diyos, muli kami po, Panginoon, papasalamat sa inyo, Lord God, sa patuloy niyong pagbibigay sa amin mga mensahe, Panginoon. Lubos nagpaparemind sa amin ng mga pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano, O God. Lord, amin po inilalapit sa inyo ang aming simbahan, Panginoon, ang bawat pangangailangan nito, Lord God, sa church building, ang pagbili ng lote, Panginoon, ay amin pong idinudulog sa inyo na maging maayos na po, Panginoon, ang transaction, even, Panginoon, yung provision mo, O God, sa amount na kakailanganin, Lord God, para po mabili yung lote, O God. And even, Panginoon, sa mga technical equipment, Lord God, like laptop, camera, Lord God, na dapat magamit, Panginoon, para sa inyong gawain, Lord God, ay aming idinudulog, Panginoon Diyos. Hayaan mo na bumuhos ang inyong pagpapala, Panginoon, upang ma-provide na, Panginoon, ang mga bagay na ito sa pangangailangan sa mga worship services, Lord God. At sa gayon, Panginoon, ay mas makita nila na malinaw, makita, Panginoon, nila na mas maganda, Panginoon, ang viewing, Panginoon, through online, O God. Lord, gayon din, Panginoon, namin itinataas sa inyo, Panginoon, ang internet connection ng bawat isa, lalo-lalo na sa kapanahon ngayon, pabago-bago ng panahon, tag-ulan, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na magkaroon kami ng magandang daloy ng internet, Panginoon, sa lahat ng sulok, Panginoon, na saan gumagamit, Panginoon, ang iyong mga anak upang makinig na iyong mga salita, Panginoon Diyos. Lord, and then, dalangin namin ang kalusugan ng bawat miyembro, bawat leaders, Lord God, bawat pamilya ng CBCM, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na iparanas mo ang covering mo, ang protection mo, Panginoon, sa bawat isa, lalo na sa panahon ng pandemic, O God. Dalangin namin, Panginoon, na sa patuloy gabayan mo ang bawat mga anak mo, Lord God. Lalo-lalo na sa
pagtugon namin, Panginoon, sa iyong mga pagtawag sa bawat isa sa amin doon sa general calling at specific o special calling sa bawat isa, Panginoon. Na alam namin sa panahong ito, Panginoon, ito na ang panahon, Lord God, ng tunay na pagsunod, Panginoon, na wala nang dapat nagdadalawang isip, Panginoon, sa mga gagawin, pagkos hayaan mo na malayang makakilos ang iyong banal na spirito sa buhay ng bawat isa sa Lord God, at tunay na maging kagamit-gamit kami, yung maging channel of blessing kami, Panginoon, sa others, Lord God, na nangangailangan, Lord God, upang maipakita rin namin, Panginoon, yung hospitality, Panginoon, sa bawat tao na aming makasalamuhan, Lord God. Lord, tunay na ikaw po, Panginoon, ang karapat-dapat maitaas, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo rin, Panginoon, sa mga darating, Lord God, na mga activities na nalalapit ng Panginoon, Warriors Camp, Panginoon, i-prepare mo, Panginoon Diyos, ang mga delegates, Lord God, na gusto mong ipasok, Panginoon, o maging delegate sa panahong ito, Lord God, dahil naniniwala kami, Panginoon, ikaw ang magbibigay ng mga delegates. At ikaw rin, Panginoon, ang magbibigay ng lakas sa mga ipine-prepare na mo, Panginoon, na manggagawa, Lord God, na gagamitin sa Warriors Camp, Lord God. Lord, hayaan mo na planong ito, Panginoon, ay maging pulid, Lord God, at sumakto, Panginoon, sa panahon na sana ito ay dapat maganap upang ma-prepare ang iyong mga anak sa pag-prepare ng muli yung pagbabalik, Panginoon. Kaya, Panginoon, purihin ka, sambahin ka ng bawat isa, at nais po namin sa inyo namin maibalik ang lahat ng kapangyarihan at pagsamba sa dakilang pangalan ng aming Panginoon. Amen. Maraming Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Lord. Patuloy kami, O Lord God. Nagpapasalamat, nagpupuri at kadakilaan mo, Lord. Salamat sa gabing ito, O Lord God, kung saan muli ginadar mo, Panginoon, ang iyong mga anak, ang kapatiran namin, Panginoon, na kasama namin dito sa panalangin ng ito, O Lord God. Langin namin, Panginoon, na mas dadami pa, Panginoon, ang aming mga kapatiran na makasama namin, Panginoon, dito sa gawaan nito, Lord. Dahil nga, sabi mo, Lord, kung kami nagkakaisa sa panalangin, ay naroon, Panginoon, na katiyakan na iyong tutugunin at yung bibigyan ng katugunan, Panginoon, itong mga panalangin namin ito, Lord God. Ni Lord God ay nagkakaisa, mayroong isang Espiritu, Panginoon, na isa ito sa mga dalangin namin, Panginoon, magkaroon kami ng mga kapatiran na makakasama namin, Panginoon, dito sa gawain ito ng panalangin namin. Lord, sa gabing ito, Lord God, salamat sa mga ibinahagi mong salita, Panginoon, about hospitality, O Lord God. Dalangin namin, O Diyos, na saan man at anumang oras, Panginoon, ay available, Panginoon, yung pagiging virtue, Panginoon, ay tinuro mo sa amin, maging karakter namin, ang itong pagiging hospitable, O Lord God, at hindi lang, Panginoon, sa mga tao na dumarating sa aming tahanan, kung hindi, Panginoon, sabi mo nga, ang pagiging hospitable, Panginoon, ay makikita na ialay at ihandog, Panginoon, ang aming pong pakikikapwa. Kaya dalangin namin, O Diyos, na isa ito, Panginoon, sa mga ma-develop na karakter sa buhay ng bawat anak mo, Lord God. At kami nagtitiwala, Lord God, na kayo, Panginoon, ang magbibigay, O Lord God, ng kakayahan ng bawat isa na mapultil, Panginoon, ang karakter na ito ng pagiging hospitable, Lord God, sa mga anak mo. Lord, sa gabi ito muli namin, Panginoon, dinudulog sa inyo ang mga panalangin, lalong-lalo, Lord God, sa mga body of Christ, Panginoon, itong aming pong katawan, ang inyong katawan, Panginoon, ang mga iba't ibang iglesia, Panginoon,
na maraming nakakaranas ngayon, Lord God, ng hindi pagkakaroon ng face-to-face na pagtitipon, Panginoon. Lord, dalangin namin, O Diyos, na sa kabila nitong pandemic na ito, bagamat hindi kami nakagkakaroon ng harapan na pagkikitungo sa aming mga kapatiran, kami nagtitiwala, O Diyos, na sa bawat anak mo, O Lord God, ay hindi manlalamig o hindi magkakaroon, Panginoon, ng kakataon na makaranas sila, O Lord God, ng panlulumo dahil nga dito sa nangyayaring ito, O Lord God, kundi pag-ibayuhin mo, Panginoon, yung init, Panginoon, sa bawat isa, O Lord God, ng mga anak mo na patuloy, Lord God, yung kanilang pananampalataya, O Lord God, lalong-lalo na, O Lord God, sa mga patiran namin, Panginoon, na hindi namin nakikita, hindi namin sila nakakasalamuha, Panginoon. Lord, kayo magbigay sa kanila ng inspirasyon o may padama, Panginoon, na sila ay kabilang dito po sa nararanasan ng bawat isa, O Lord God. At nawa ay magkaroon din kami, Lord God, ng pagkakataon na sila ay amin pong madalaw, amin pong silang makumusta, bagamat may mga sinusunod, Panginoon, na alatuntunin, na mga protocols, Lord God. Dalangin namin, O Diyos, na magkaroon kami ng oras na mapaglaanan namin, Panginoon, yung bagay na ito, lalong-lalo, Lord God, yung mabisita, yung mga kapatiran namin na may mga sakit, yung mga dinaramdam, Panginoon, at yung nangungulila dahil na rin, Panginoon, sa kawalan ng komunikasyon, Panginoon. Lord, amin pong dinudulog sa inyo, Panginoon, na makasama namin sila, Panginoon, na may padama namin sa kanila, Panginoon, yung pag-ibig, yung kasabikan na sila ay makasama ng muli, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga gawain. Lord, bigyan mo kami, O Lord God, ng mga pagkakataon, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay amin pong madalaw sa kabila nitong mga restriction na nangyayari, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na naroon din yung kanilang pagnanais, Panginoon, na magkaroon din ng ugnayan, Panginoon, o mga makabalita sa mga nangyayari sa amin pong paligid, Panginoon, lalong-lalo na mga gawain po sa amin pong iglesia. Lord, hayaan mo nga, O Lord God, na maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang pag-ibig mo, maranasan, Panginoon, yung pag-take-care mo sa bawat isa, na sa kabila nitong kahirapan, sa kabila nitong mga problema, trials na dumating dito ng pandemyang ito, Panginoon, ay nandun pa rin, Panginoon, na kasasabikan, lalong-lalo na, Panginoon, yung pagtitipon na ginagawa ng aming iglesia, Lord God. Lord, gayon na rin ang mga kapastoran, mga namumuno, Panginoon, spiritual ng aming bansa, Lord God, dalangin namin, Diyos, lalong-lalo na sa panahon ito na magkaisa, Panginoon, magkaroon sila ng pakikipagpulong, Panginoon, na makabuo sila, Panginoon, ng iisang layunin, Panginoon, upang may sulong, Panginoon, itong mga pagnanais mo, Panginoon, na mangyari, Panginoon, para po sa pagkakaisa ng inyong ng mga katawan ng iglesia, O Lord God. Lord, tulungan mo kami, O Diyos, na kami rin na mga anak mo ng mananampalataya, Panginoon, ay maging kabahagi din kami, Panginoon, itong lalong-lalo na, Panginoon, yung paghahayag ng iyong mga salita, Panginoon, magbahagi, Panginoon, lalong-lalo na, O Lord God, sa mga lost souls, Panginoon. Lord, i-equip mo kami, O Lord God, at alisin mo, Panginoon, yung anumang mga hindrances, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Kayo, Lord, ang magbigay ng kalakasan, Panginoon, upang
Amin din po, O Lord God, mabahaginan sila, O Lord God, ang iyong mga salita, O Lord God, salita ng kaligtasan, O Lord. Lord, patuloy din namin, Lord God, dinudulog sa iyo ang ibang problema ng aming bansa, Panginoon, lalong-lalo na, O Lord God, sa kahirapan ngayon ng buhay dahil na rin nga sa maraming pagbabago na dulot nitong pandemya, Panginoon. Lord, patatagin mo, Panginoon, ang ekonomiya ng aming bansa, Panginoon, na yung mga nawalan ng trabaho, Lord God, muli, Panginoon, balik mo sila, bigyan mo sila, Lord God, ng maayos na pagkakitaan, Panginoon. Inyo po, Lord God, palakasin na muli itong kalakalan ng negosyo at iba pang mga larangan ng kung paano, Lord God, umunlad ang aming bansa, O Lord God. Nadalangin din namin, Panginoon, lalo na pakikili. Isa din, Panginoon, ng aming mga namumuno sa aming bansa, mga mamumuhunan, Panginoon, yung mga leaders, Panginoon, ang siyang nagsusulong na ekonomiya, Panginoon, mga businessman na ito, Panginoon, na huwag lang, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay yung kanilang napagnanais na kumita na malaki, kung hindi, Lord God, may bahagi din nila, Panginoon, lalong-lalo sa panahon ito, na yung tulong na kailangan ng aming mga kababayan, O Lord God. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa na umasa at sa iyo, O Lord God, humingi ng kalakasan, humingi, Panginoon, ng kaalaman kung paano, O Lord God, malusutan itong mga nangyayari ito, Panginoon. Magkaroon ng kaayusan sa bawat isa, O Lord God. Lord, alam namin, O Diyos, na maraming pinoproblema ang aming mga babayan na ito. Kaya nga humihingi kami sa iyo, Lord God, ng lakas. Humihingi kami sa iyo, Lord God, ng kakayahan upang amin din po, O Lord God, paglabanan, Panginoon, ang anumang mga problema na dumadating dito sa bawat, Lord God. Lord, patuloy namin dinudulog sa inyo, Panginoon, kung nalalapit na eleksyon, Panginoon, na kung saan sa mga panahong ito ay maraminan nagde-declare ang kanilang intensyon na tumakbo, lalo na sa panguluhan. Lord, kung hindi man sila, alam naman nila sa kanilang sarili, Lord God, na may mga kakayahan din, Panginoon. Pero kayo, Lord, ang mas higit na nakakaalam kung sino yung karapat-dapat, O Lord God, pamuno ng aming bansa. Kaya, O Lord God, bigyan mo sila, O Lord God, kayo, O Lord God, ang magbigay sa kanila ng mga pangitain, Panginoon, na sa kanilang kakayanan bilang mga makahalal na presidente, O Lord God. Kayo magbigay sa kanila ng mga plano, Panginoon, kung paano, kung sila ba karapat-dapat, Panginoon, na mamuno ng aming bansa, O Lord God. Ihayag mo ang katotohanan sa kanilang buhay, sa kanilang kaisipan, Panginoon. At gayon na rin, Panginoon, yung mga mamayang Pilipinas, O Lord God, na makita kung sino yung mga karapat-dapat, kung sino yung may mabuting kalooban, may maayos na pag-iisip, at higit sa lahat, Lord God, pag-uugali at may takot sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na katagpuin mo sila, Panginoon. Tagpuin mo ang bawat mamamayang Pilipino, O Lord God, na ngayon pa lang ay makita na nila, Panginoon, kanila ng maisip, Panginoon, kung sino ang mga karapat-dapat may halal na Pangulo ng aming bansa, O Lord God. Lord, sa iyo namin pinagkakasala na kayo, Panginoon, ang pipili, bibigay niyo sa puso, kaisipan ng bawat mamamayan, Panginoon, kung sino yung dapat na ay luktok, Panginoon, para po sa posisyon na ito, para po sa aming bansa, O Lord God. Lord, salamat, Panginoon, at ingatan mo ang bawat isa, O Lord God, na tulungan mo kami, O Lord God, na huli kami, Panginoon, ay may surrender namin ang aming mga kahinaan sa inyo, lahat po ng aming mga alalahanin, mga problema, Panginoon, patuloy na sa inyo namin ilalaga ang lahat ng ito, Panginoon. Lord, salamat po muli sa
Ang mga panalangin namin ito, Lord God, ay alam namin, O Diyos, na itutugunin mo ito, O Lord God. Dahil, Panginoon, alam namin na, O Diyos, na kayo ang may kakayahan. Kayo lang, Panginoon, ang may kakayahan na tumugon dito po sa mga panalangin nito. Salamat pong muli sa iyong kapurihan sa mga ngalan ng aming Panginoon Isu Kristo. Amen. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa patuloy mo Lord na pagkaisa sa amin Panginoon para po purihin ka at sambahin Panginoon. Lord, kami po nagpapakumbaba sa iyong harapan at patuloy na ang humingi ng inyo pong kapatawaran Panginoon sa amin pong mga pagkukulang, sa amin pong mga kasalanan na nagawa, Lord. Lord, kami po ay humihingi sa inyo, Panginoon, ng iyo pong paglilinis, O God. At Lord, patuloy naming dinudulog sa inyo, Panginoon, ang mga kabataan, Lord, na kung saan, Lord, ay lumalayo na po, Panginoon, at bumabalik na po sa dati nilang pamumuhay, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na muli mo silang abutin at i-restore mo, Lord, ang kanilang relasyon sa inyo, kung paano kanila na nakilala, Lord. Nais din po namin, Panginoon, na talagang kayo po, Panginoon, ang kumilos ngayon sa kanilang buhay. Lord, dalangin namin na lahat po ng mga kabataan, Panginoon, na nagbibisyo, Panginoon, Lord, dalangin namin na palayain mo sila, anuman ang kanilang mga bisyo na kinasasadlakan ngayon, Lord. Kayo po, Panginoon, ang patuloy, Lord, na magpahayag muli ng iyong sarili, ng iyo pong pangalan sa kanila, Panginoon, na kung saan, Lord, baguhin mo muli ang kanilang mga puso at iparanas mo muli ang iyong presensya sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, may mga kabataan kami, Panginoon, na hindi na po namin nakakasama at marami pong backslider na po, Lord. Talagang sumusunod na po, Panginoon, sa takbo ng mundong ito, Lord. Dalangin namin, Lord, na kayo ang patuloy, Lord, na mag-intervene sa kanilang mga buhay ngayon, na maalala nila, Lord, ang iyong mga pangako. Maalala nila, Panginoon, yung kanilang first love nila sa inyo, Lord, kung paano mo sila binago, ang kanilang buhay, Panginoon, Lord, kung paano mo kinalinga sila, Panginoon, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na kayo ang kumilos sa kanilang mga buhay ngayon, Lord. Lord, maging yung pong children ministry, Panginoon, dalangin namin yung pong mga bata na umaattend, Lord, every Sunday ay patuloy mong i-bless ang kanilang mga buhay, Lord, na yung pong kanilang mga natutunan, yung pong mga kwento, Lord, tungkol po sa mga salita ay tunay na magkaroon ito ng impact sa kanilang buhay at talagang ang mga batang ito, Panginoon, ay gamitin mo para po sa iyong kaharian, Lord, na talagang kahit po sa kanilang mga murang edad, ay tunay, Lord, na maipahayag ka sa kanilang kapwa bata at higit sa lahat, Panginoon, ay sa kanilang mga magulang, Panginoon, Lord. Dalangin namin na ang mga children na ito ay patuloy mong ingatan at patuloy mong proteksyonan, Lord. Patuloy mong bigyan ng good health, O God, na talagang kayo po, Panginoon, ang mag-empower, Lord, sa mga batang ito. Puspusin mo sila ng iyong banal na espiritu, Panginoon, na kahit po virtual, Lord, ang amin pong ginagawa, Panginoon, Lord, nandun pa rin po, Panginoon, ang iyong pagsama at ang iyong pagkilos sa mga batang ito, Lord. Lord, maging yung mga teacher, Panginoon, Lord, patuloy mong i-bless ang kanilang mga buhay. Patuloy mong proteksyonan, Panginoon, ang buo nilang pamilya, Lord. At bahiran mo ng iyong banal na dugo ang bawat tahanan, Panginoon, na wala pong mga makapasok, Panginoon, na sakit at karamdaman sa bawat tahanan, Panginoon, ng mga teacher na ito, Lord, na talagang ayo ang patuloy na magbigay ng kalakasan at kasigasigan, Panginoon, na
magbahagi ng iyong mga salita sa mga bata na ito, Panginoon. Lord, pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming pastor, na kayo ang patuloy, Lord, na mag-bless sa kanyang buhay, Lord. Bigyan mo siya ng kapayapaan sa kanyang kaisipan. I-anoint mo siya, Panginoon, at i-cover mo ng iyong banal na dugo ang buo niyang pamilya, Panginoon. Lord, anuman ang kanyang mga iniisip ngayon, Lord, kayo ang patuloy, Lord, na kumatagpo sa kanya, Panginoon, Lord. At dalangin namin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-bless sa bawat pamilya, Panginoon, Lord, at ikaw ang magiging sentro ng aming pamumuhay, Panginoon, na kahit po ay dumaranas kami ng pandemya, Lord, nandun pa rin po ang aming pagtitiwala sa inyo, Panginoon, at mas lalo pa po kaming magpakatatag, Panginoon, dahil alam namin na meron kaming Diyos na kasama namin sa pagharap, Panginoon, ng pandemic na ito, Lord. Lord, dalangin namin na ikaw ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa aming presidente, Lord, na talagang ang iyong mga salita ay tunay, Lord, na mangusap sa kanya, Lord, at pagpadala kayo, Panginoon, ng iyong lingkod para po makarinig siya ng iyong mga salita at nang sa ganun, Panginoon, ay makatulad siya, Lord, na sa aming napag-aralan kanina, Panginoon. Lord, dalangin namin na magkaroon silang turn around sa inyo, Panginoon, at tunay na isuko niya ang buo niyang pagkatao sa inyo upang mapamalaan niya ng maayos, Lord, ang aming bayang Pilipinas, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, na kayo ang patuloy, Lord, na kumilos po sa bansang Pilipinas, na talagang ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay pag-aingatan mo ang aming bansa, Lord, ay patuloy mong i-bless ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon. Lord, kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa mga mamayang Pilipino na nakatira po dito sa bansang Pilipinas na ito, Lord. Lord, sa inyo po namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ikaw lamang, Panginoon, ang nag-iisang Diyos na karapat-dapat itanghal, karapat-dapat bigyan ng karangalan, Panginoon, dahil napakabuti mo sa amin, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Panginoon, patuloy din po namin inilapit sa inyo, Lord, ang mga LGBT community, Lord. Kayo ang patuloy na mag-enlighten sa kanilang kaisipan, Panginoon, na talagang ang Espiritu po, Panginoon, ng pagre-reveal ang Espiritu po, Panginoon, ng talagang wag mong hayaan, Lord, ang espiritong ito na patuloy na talagang patuloy, Panginoon, na kumikilos, Lord, sa bansang ito, Lord. Lord, kayo ang patuloy, Panginoon, na magbigay sa kanila ng liwanag na ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na may likha ng lahat, Panginoon, ng tao, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin na palayain mo sila sa kanilang sariling mga kaisipan, Panginoon, yung malililang pag-iisip, Panginoon, tungkol sa kanilang sarili, Lord. Lord, ikaw lamang, dalawang tao lamang ang nilikha mo, Panginoon, babae at lalaki lamang, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin na, Lord, na ikaw ang kumilos, Panginoon, sa mga taong ito, Panginoon. Maging yung spirit of idolatry, Lord, sa aming bansang Pilipinas, Lord. Lord, dalangin namin na aming sinisira, winawasak ang espiritong ito dahil ito po, Panginoon, ay isang karumaldumal sa iyong harapan, Panginoon, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, Lord. Dalangin namin, Lord, na palayain mo ang mamayang Pilipino, Panginoon, na kung saan mas pinili nilang maglingkod sa mga rebutong ito, Panginoon, na alam naman nila, Lord, na ito ay hindi makakatulong sa kanila. Kaya, Lord, dalangin namin na palayain mo ang bayang Pilipinas sa ganitong klaseng pamumuhay, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Sa inyo po ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po tayo po'y
manalangin sa pangukas natin. Patuloy nga po, Panginoon, na pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Nadakila ka namin, Panginoon, sa gabing ito. At alam namin, Lord, na nadinig niyo po, Panginoon, namin mga panalangin. Panginoon, ang pinaka the best para sa amin, Lord. Kaya dalaan namin, Lord, na patuloy na kami ay katagpuin ng inyong mga kasagutan, Panginoon. At sa mga bagay na ito, Panginoon, ay patuloy kami mananampalataya na ikaw po ang tutugon sa mga panalangin ito, Panginoon. Walain mo po ang bawat isa, Panginoon, naririto. At bigyan kami, Panginoon, ng magandang kapahingahan sa gabing ito. Walain mo rin po ang aming mga kapatiran na wala rin dito po, Panginoon. Sila po inyong katagpuin at patuloy niyo sila, Panginoon, na ingatan din po, Panginoon. Maraming salamat po. At muli, sa iyo po namin ibabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.